Pamilyar ba sa inyo ang ganitong pakiramdam? Sa labas, malamig ang panahon, pero bigla kang nag-crave ng mainit at masarap na vegetable soup. Kaya lang, pagdating mo sa grocery, ang makikita mo, mga kamatis na parang plastik, ang lasa at karot na parang goma. Paano kung sabihin ko sa inyo na posible palang magkaroon kayo ng sarili ninyong gulay na sariwa, makatas, at punong-puno ng bitamina sa buong taon? At hindi nyo kailangan ng napakalaking commercial freezer para dito. Ngayon, sama-sama nating aalamin kung paano gumawa ng inyong personal na imbakan ng gulay. Ibabahagi ko sa inyo ang top 8 na gulay na champion sa pagiging matibay. Mga gulay na kayang manatiling sariwa at masustansya sa loob ng maraming buwan nang hindi nawawala ang lasa o nutrisyon. At pangako, sa huli ay malalaman ninyo ang pinakamahalagang sikreto na magpapalit sa inyong bodega, silong, o kahit balkonahe sa isang tunay na kayamanan. Sandali, isipin natin ang mundo ng walang refrigerator. Sa ganitong uri ng mundo, namuhay ang ating mga ninuno. Para sa kanila, ang pag-iimbak ng ani ay hindi lang libangan, kundi usapin ng survival. Ang kanilang bodega o imbakan ay itinuturing na puso ng tahanan at ang kakayahang panatilihing sariwa ang kanilang ani ay ginintuan. Ang kanilang mga pamamaraan na nasubok sa paglipas ng daang-daang taon ay epektibo pa rin hanggang ngayon. Bahagya lang nating pinagbuti or pinaganda ang mga ito. Ang pag-unawa sa mga simpleng prinsipyong ito ang susi sa tagumpay. Hindi ito tungkol sa komplikadong siyensya, kundi sa pag-unawa sa ugali o katangian ng bawat gulay. Halina't silipin natin ang ating imahinasyong bodega. At sino kaya ang unang sasalubong sa atin? Siyempre, sino pa ba kundi ang kamahalan ng patatas? Hindi lang ito simpleng gulay, kundi isang tunay na pundasyon ng ating pagkain, lalo na sa mga panahong mas kailangan natin ng sustansya at pampainit ng katawan, pampabusog, masarap, at kayang lutuin sa iba't ibang paraan, mula sa simpleng nilagang patatas hanggang sa panghandang kaserol. Marami kang maluluto mula dito. Pero para manatiling sariwa, buo, at hindi tumutubo ang patatas na ito hanggang sa susunod na ani, kailangan mong malaman ang isang mahalagang sikreto. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Kahit ng mga bihasang magsasaka o nagtatanim, maingat nilang hinuhugasan ang patatas bago ito itago. Sa tingin ng marami, ito'y lohikal at mas malinis nga tingnan. Pero sa totoo lang, ito ang direktang paraan para mabulok ang buong animo. Bakit nangyayari ito? Ang manipis na lupa na nananatili sa balat ng patatas ay nagsisilbing natural na panangga. Pinoprotektahan nito ang patatas mula sa bakterya at pinipigilan itong mawalan ng moisture o matuyo. Kapag hinugasan mo ang mga patatas, inalis mo ang proteksyon na ito at ang tubig o moisture na naiwan sa balat ay lumilikha ng perpektong kondisyon para lumaganap ang pagkaagnas at amag. Kaya, ano ang dapat gawin? Napakasimple lang. Pagkatapos anhin, hayaang matuyo ang patatas sa lilim ng ilang oras. Pagkatapos, dahan-dahang alisin ang malalaking kumpol ng lupa gamit ang malambot na brush o simpleng kamay na may guwantes. Hindi kailangang maging perpektong malinis. Pagkatapos nito, dumating ang pinakamahalagang yugto, ang tinatawag na healing period o pagpapagaling. Ilapag ang patatas sa isang patong sa madilim, malamig, ngunit maaliwalas na lugar sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sa panahong ito, gagaling ang lahat ng maliliit na gasgas at lalong titibay ang balat. Ngayon, handa na ito para sa mahaba at matagal na imbakan sa mga kahon o sako. Tandaan, ang tuyo at medyo maduming patatas ang susi sa tagumpay. Sige, dumako naman tayo sa ikalawang pwesto ng ating listahan, ang orange na reyna, ang karot.
matamis, malutong, perpektong-perpekto para sa sariwang salad o juice kahit pa sa gitna ng taglamig. Aminin natin, wala nang mas nakakalungkot pa kaysa makita ang karot na kinuha mo nitong Enero na malambot na at lanta, nasagisa na lang sa sabaw bagay. Ano ba ang dahilan nito? Ang pangunahing kaaway ng karot ay ang pagkawala ng moisture o tubig. Kaya nga ito, nanghihina, lumalanta, at nawawala ang kilalang lutong. Pero alam ng ating mga lolo't lola ang solusyon dito at ang kanilang paraan ay garantisadong epektibo. Ang sikreto, pag-iimbak sa buhangin. Oo, tunog makaluma, pero ito ay parang isang spa treatment para sa ating mga karot. Kakailanganin mo ng isang kahon at malinis, bahagyang basa-basa na buhangin. Mahalaga to, hindi basang-basa, kundi basa-basa lang. Parang lupa pagkatapos ng isang light rain o ambon. Kung ang buhangin ay masyadong tuyo, hihigupin nito ang moisture mula sa karot. At kung naman sobrang basa, tiyak na mabubulok ang mga ito. Ngayon, sa mismong proseso, ang karot, tulad ng patatas, ay hindi kailangang hugasan. Patuyuin muna ito sa lilim. Linisin ang anumang nakadikit na lupa. At napakahalaga, putulin ang mga talbos o dahon nito. Mag-iwan lang ng kaunting tangkay o buntot na halos 1 sentimetro. Kung hindi mo ito gagawin, patuloy na lalago ang mga talbos at hihigupin nito ang lahat ng katas at sustansya mula sa mismong ugat. Kumuha ng kahon, maglagay ng layer ng buhangin sa ilalim, mga 3 hanggang 5 sentimetro ang kapal. Ngayon, ayusin ang unang patong ng karot, siguraduhin hindi magkakadikit ang bawat isa. Tandaan, ito ang susi. Pagkatapos, ganap na tabunan ng mga ito ng buhangin. Sa ibabaw, maglagay ng susunod na hilera at muling tabunan. Ganito lang, paulit-ulit, layer by layer, hanggang sa mapuno ang kahon. Ang paraang ito ay lumilikha ng perpektong microclimate para sa mga karot na nagpapanatili ng kanilang katas at tigas hanggang sa susunod na tagsibol. Magsimula tayo sa isang gulay ugat na may tunay na pagkaruso. Ang beet, hindi kumpleto ang masarap na borscht at ang sikat na herring under a fur coat kung wala ito. Ang matingkad nitong kulay ruby at kakaibang tamis na may kasamang lasa ng lupa ay siyang pagkakakilanlan ng maraming putahing pangtaglamig. Ngunit ang beet, sa kabila ng pagiging matigas tingnan, ay medyo pihikan sa pag-imbak. Ang pangunahing sikreto para manatili itong matagal at makatas ay nasa tamang paghawak sa mga dahon nito. At dito, isang maling galaw lang ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng buo ninyong ani. Maraming hardinero, sa kagustuhang maging malinis at maayos, ay pinuputol ang mga dahon hanggang sa mismong ugat o kaya ay pinipitpit ng kamay. Ito ay isang lubhang pagkakamali. Ang pinagputulan ay nagiging bukas na pintuan para sa iba't ibang impeksyon at fungi na naghihintay lang na manirahan sa malambot na laman. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng sugat na ito, mabilis na nawawala ang mahalagang moisture ng beet at nagsisimula itong malanta. Paano ba ang tamang paraan? Gumamit ng matalim na kutsilyo o pruning shears. Putulin ang mga dahon na iniiwan ang tangkay na may habang 1 hanggang 2 sentimetro. Ang maliliit na tuod na ito ay nagsisilbing selyo sa gulay ugat, pumipigil sa pagkatuyo nito at nagpoprotekta laban sa sakit. Pagkatapos putulin, kailangan ding patuyuin ang beet, hindi sa direktang sikat ng araw, kundi sa malilim at mahangin na lugar. Pagkatapos nito, maaari na itong ilagay sa mga kahon, lagyan ng tuyong buhangin, pinagtabasan ng kahoy, o kaya'y itambak lang ng papiramide. Dahil sa simple, ngunit mahalagang hakbang na ito, ang inyong beet ay mananatiling buo, makatas, at matamis, handa anumang oras
na maging puso ng inyong paboritong borscht. Walang kusina ang kumpleto kung wala siya. Ang tinutukoy natin, sibuyas, syempre. Ang matapang nitong amoy at maanghang na lasa ay kayang magpabago ng kahit anong pagkain. At kapag hilaw, mahusay itong panlaban sa sipon. Akala ng marami, ang sibuyas ang pinakamadaling itago na gulay. Hagisan mo lang sa kahon at hahayaan mo na lang. Pero delikado ang ganyang pag-iisip. Ang pangunahing maling akala na wawasakin natin ngayon ay ang paniniwalang maaaring itago ang sibuyas kahit saan, lalo na sa tabi ng patatas. Marami ang gumagawa niyan na naglalaan pa ng isang kahon para sa kanila sa bodega. Pero ito ang siguradong paraan para masira silang dalawa. Ano ang dahilan? Ang patatas ay naglalabas ng maraming kahalumigmigan habang iniimbak. At ang sibuyas naman ay agad na sinisipsip ang kahalumigmigan na yan. Bilang resulta, mabilis itong lumalambot at nagsisimulang mabulok mula sa loob. Ang sibuyas naman, naglalabas ng mga gas na nagpapabilis sa pagtubo ng patatas. Nagiging isang masalimuot na siklo kung saan sinisira ng dalawang magandang gulay ang isa't isa. Kaya, saan ba dapat itago ang sibuyas? Kailangan nito ng tuyo, madilim, at higit sa lahat, maaliwalas na lugar. Ang perpektong paraan ng pagtatago na posibleng ikagulat mo sa sobrang pagkasimple ay ang lumang nylon na medyas or pantyhose. Tama, hindi ka nagkamali. Hindi ito biro. Ilagay lang ang isang sibuyas sa medyas, itali ng patali, tapos ilagay ang susunod at itali ulit. Ganoon lang hanggang sa makabuo ka ng isang sabit sibuyas. Isabit ito sa tuyong lugar, halimbawa sa bodega o sa nakasarang balkonahe. Sa ganitong paraan, maaliwalas ang bawat sibuyas, hindi sila nagdidikit-dikit at nababawasan ng panganib ng pagkabulok. Simple, epektibo, at halos walang gastos. Ngayon, dumako naman tayo sa nakababatang kapatid ng sibuyas na mas masarap at mahalaga, ang bawang. Ang likas na antibiotiko at mahalagang pampalasa na ito ay nangangailangan ng espesyal at maingat na pagtrato. Kung ang sibuyas ay pwedeng itago sa medyo malamig na lugar, mas gusto naman ng bawang ang mas mainit at mas tuyong kondisyon. Isa sa pinakamadalas na pagkakamali ay ang pagtatago ng bawang sa refrigerator. Sa unang tingin, tila makatuwiran ito. Ngunit ang lamig at moisture sa loob ng ref ay stress para sa bawang. Mabilis itong sumisibol, nawawala ang anghang at tigas, at minsan pa nga ay inaamag. Ang refrigerator ay para lang sa panandali ang pagtatago. Mga 1 o 2 linggo lang, hindi nahihigit pa. Para sa matagalang imbakan, kailangan hanapan ng tuyong lugar na may temperatura ng kwarto ang bawang. At dito, muli tayong matutulungan ng ating diskarte at mga simpleng bagay na nasa paligid. Ang perpektong imbakan para sa bawang, tulad ng sa sibuyas, ay ang mga lumang nylon stockings o kaya ay net bags. Pareho lang ang prinsipyo, gumawa ng parang garland o nakasabit na kadena kung saan bawat ulo ng bawang ay nahahanginan ng maayos at hindi nagdidikit sa mga katabi. Maaari itong isabit mismo sa kusina, malayo sa kalan at lababo, at magsilbing kakaibang palamuti pa. Isa pang mahusay na paraan ay ang pagtatago sa mga garapon na salamin. Paghiwalayin lang ang bawat ulo sa mga butil, huwag ng balatan, at ayusin ng mahigpit sa isang tuyo at malinis na garapon. Huwag takpan. Sa ibabaw, pwede kang maglagay ng patong ng asin na siyang hihigop ng labis na moisture. Sa ganitong paraan, mananatiling maayos ang bawang hanggang tagsibol na mananatiling matigas, maanghang at mabango. Ang pinakaimportante, ilayo sa moisture at lamig. Sige, pag-usapan na natin ang repolyo. Malaki, makatas, at malutong. Tunay na reyna ng mga salad at sabaw tuwing taglamig. Pero paano natin mapapanatili
ang sariwang dilag na ito para kahit sa Pebrero ay makahanda pa rin tayo ng sariwang salad na puno ng bitamina sa halip na kumuha ng lanta at nanlalim na repolyo mula sa imbakan. Ang pangunahing problema sa pagtatago ng repolyo ay ang pagkatuyo ng mga dahon sa ibabaw at ang pagiging madaling masira. Ang ulo ng repolyo ay isang buhay na organismo. Humihinga ito at naglalabas ng moisture. Ang layunin natin ay makalikha ng perpektong mikroklima para rito upang mapabagal ang mga prosesong ito. At mayroong isang napakabisang teknik dito, ang individual na pagbabalot. Ang pinakasimple at pinakamadaling gamiting material para rito ay ang ordinaryong food wrap or plastic film. Kumuha ng matatag at malusog na ulo ng repolyo. Pagkatapos ay alisin ang ilang sirang dahon sa ibabaw. Iwanan ng tangkay at dapat itong may haba na humigit kumulang 2-4 sentimetro. Ngayon, maingat at mahigpit na balutin ang bawat ulo ng repolyo ng ilang patong ng food wrap. Siguraduhin na kaunting hangin lang ang maiiwan sa ilalim ng wrap. Ang wrap ay lilikha ng harang na pipigil sa moisture na umalis. Ngunit papayagan pa rin ang repolyo na huminga para itong pagsusuot ng personal na spacesuit sa repolyo. Ang mga repolyong naihanda sa ganitong paraan ay maaaring ilagay sa mga estante, sa imbakan o sa mga kahon sa balkonahe. Mahalagang hindi sila nagkakadikit-dikit. Paminsan-minsan, suriin ang inyong mga nakatago. Kung makita mong may kondensasyon sa ilalim ng wrap, tanggalin lang ito. Punasan ang repolyo hanggang sa matuyo at balutin muli ng bagong wrap. Ang simpleng pamamaraang ito ay malaking makakapagpahaba ng buhay ng repolyo na mapapanatili ang pagkasariwa at pagkalutong nito. Narito na ang mga bida ng ating imbakan ngayong taglamig, ang kalabasa at ang mga pinsan nitong winter squash. Ang mga malalaking prutas na ito, kulay kahel at berde, ay tunay na kampiyon pagdating sa pagtatago. Ang kalabasang tamang-tama ang paghahanda ay hindi lang umaabot hanggang tagsibol, minsan ay tumatagal pa hanggang sa susunod na ani. Ngunit para mangyari ito, may isang napakahalagang proseso itong kailangang pagdaanan. Marami ang basta na lang pinuputol ang kalabasa mula sa halaman at diretso ng dinadala sa imbakan. Pagkatapos, nagtataka sila kung bakit pagkaraan ng 1 o 2 buwan, lumalambot at nagsisimulang mabulok ito. Ang sikreto ay, ang bagong aning kalabasa ay may napakapino at marupok na balat, madaling masira at kapitan ng bakterya. Kailangan nito ng oras para tumibay. Ang prosesong ito ay tinatawag na curing or pagpapatigas. Pagkatapos, putulin ang kalabasa mula sa halaman, siguraduhin na may natitirang 5 sentimetrong tangkay pa rin. Kailangan itong ibilad sa araw sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ilagay lang ito sa maaraw at mahangin na lugar. Pwede ring direkta sa kamang taniman. Basta lagyan ng tabla sa ilalim para hindi direktang dumikit sa basang lupa. Ano ang nangyayari sa panahong ito? Sa ilalim ng sikat ng araw, ang balat ng kalabasa ay kumakapal, tumitigas, at nagiging parang baluti na hindi na madaling butasin. Ang maliliit na gasgas ay humihilom at ang labis na kahalumigmigan ay sumisingaw. Bukod pa rito, sa panahong ito, ang laman ng kalabasa ay nag-iipon ng mas maraming asukal, kaya mas nagiging matamis at mas mabango ito. Tanging pagkatapos ng ganitong pagbibilad o sunbath, handa na ang kalabasa para sa matagalang imbakan sa isang madilim, tuyo at malamig na lugar. Ang simpleng hakbang na ito, bagamat napakahalaga, ang garantiya na ang inyong mga kalabasa ay magbibigay saya sa inyo sa buong taglamig. At ang pangwalo sa ating listahan ay ang hindi dapat makalimutang bayani, isang tunay na veterano sa mga gulayan ng Rusya, ang repa. Ngayon, nasanay na tayo na ang patatas
ang pangunahing sangkap sa ating hapag. Ngunit hindi ito laging ganoon. Sa loob ng maraming siglo, ang repa ang pangunahing nagpapakain sa Rusya. Ginagawa itong lugaw, steamed, inihurnong, at ginagawang kvass, isang inuming Ruso. Ang kasabihang mas madali pa sa pinasingaw na repa ay hindi lang basta lumitaw. Ngayon, muling nagbabalik ang repa sa ating mga hapag at napakaganda nito dahil ito ay sagana sa bitamina, lalo na ang bitamina C na mas marami pa kaysa sa lemon. Ngunit upang tamasahin ang matamis at bahagyang maanghang nitong lasa sa taglamig at hindi ang mapait at parang kahoy na lasa, kailangan itong itago ng tama. Ang pangunahing sikreto sa pagtatabi ng repa ay ang pagiging pare-pareho ng kondisyon. Hindi nito gusto ang pabago-bagong temperatura at halumigmig. Ang perpektong kondisyon para dito ay temperatura na malapit sa 0 degrees Celsius o bahagyang mas mataas at mataas na halumigmig, humigit kumulang 90%. Ang ganitong mga kondisyon ay pinakamadaling gawin sa isang bodega sa ilalim ng lupa, cellar, or basement. Tulad ng iba pang mga ugat gulay, ang repa ay hindi hinuhugasan bago itago. Pinutol ang mga dahon, nagiiwan ng maliliit na buntot. Ang pinakamahusay na paraan, na katulad ng pagtatago ng carrots, ay ang paggamit ng mga kahon na may basang buhangin o pit. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kinakailangang halumigmig at pinoprotektahan ang mga ugat gulay mula sa pagkatuyo. Ayusin ang repa sa mga patong at bawat patong ay tabunan ng buhangin upang hindi magkadikit ang mga gulay. Kung walang buhangin, maaaring gumamit ng pinagtabasan ng kahoy, sawdust, or lumot. Kung magtatago ka ng repa sa apartment, maaari itong ilagay sa mga plastic bag, butasan ng ilang beses para sa bentilasyon at ilagay sa pinakamalamig na lugar, tulad ng isang nakasarang balkonahe. Ang pinakamahalaga ay huwag itong hayaang matuyo at sa gayon ay mananatili ang katas at tamis nito. Parang, heto na nga, ang listahan. Kopyahin mo na lang at gawin. Pero heto ang pinakamahalagang punto na magpapabago ng lahat. Ang sikreto ng matagumpay na pag-iimbak ay hindi lang simpleng listahan ng gulay. Ang totoong salamangka ay nakatago sa pag-unawa sa kung paano sila nagtutulungan o nagkakagulo. May mga gulay na magkakabarkada at mayroon namang magkaaway na hindi dapat magkasama kahit sa iisang lugar. Pinakamagandang halimbawa nito ang mansanas at patatas. Ang mansanas ay naglalabas ng ethylene gas na nagpapabilis ng pagtubo at pagkasira ng patatas. Ang sibuyas naman, kapag malapit sa patatas, ay sinisipsip ang moisture nito at mabilis mabubulok. Kaya kahit anong ganda ng paghahanda mo sa bawat gulay, kung mali ang pagkakalagay mo sa kanila, mawawala ng saysay ang lahat ng pagod mo. Temperatura, halumigmig, at bentilasyon, ito ang tatlong haligi ng matagal na pag-iimbak at ang pag-unawa kung sino ang magkakampi at magkaaway. Yan ang nagpapahiwalay sa isang baguhan sa isang eksperto. Ang iyong balkonahe or imbakan ay hindi lang simpleng bodega, kundi isang ekosistema kung saan ang bawat gulay ay may sariling papel at puwesto. Kaya upang buuin ang lahat, ang paggawa ng sarili mong supply ng bitamina para sa taglamig ay talagang posible. Ang importante ay mapili mo ang tamang nakatira para sa iyong imbakan at alam mo ang ilang mahahalagang patakaran sa pag-aalaga sa kanila. Ito ay simple, matipid, at napakasarap. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, i-like at i-subscribe ang aming channel para hindi mo mapalampas ang iba pang kawili-wiling payo. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Mayroon ba kayong mga sikreto ng pamilya sa pag-iimbak ng gulay para sa taglamig? O baka naman may gulay sa listahan namin
na naging bagong kaalaman para sa'yo. Isulat mo ito sa comments. Magpalitan tayo ng karanasan.